Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Kumustahin natin ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument kung saan ginugunita ang ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Alamin natin yan mula kay Willie Delgado Jr. Willie. Yung kanina'y napakatahimik na panulukan ng Ortigas Avenue at Epifanio de los Santos Avenue dito mismo sa harap ng EDSA Shrine. Ngayon ay halos hindi na mahulugan ng karayom sa dami ng mga bumuhos, dumagsa ng mga kabilang sa magrarally kaugnay nitong pagdiriw ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power 1. Ang grupo na ito ay bukod pa doon sa grupo na nandoon sa bahagi ng People Power Monument na binigyan ng permit to rally ng Quezon City LGU, itong kinabibilangan ng Tindig Pilipinas, yung si Club at maging yung Trillion Peso March. Ang grupo na ito ay mula sa sinasabing grupo makakaliwa, itong grupo ng Akbayan, iba't ibang klase, grupo ng mga kabataan na kanina ay pinangunahan itong sina Teddy Casino, sina Congressman Sara Ilago, si Congressman Antonio Tinio. Kanina nakita ko rin itong si Caloocan City Representative Egay Erice na nagbibigay ng kanilang mga pahayag. Bahagyang nagkaroon ng tensyon doon sa may bahagi ng Annapolis sa Green Hills. Panulakan ito ng EDSA dahil ang unang marching order dapat ng National Capital Region ay hindi sila makapagmarcha papunta rito sa bahagi ng EDSA Shrine dahil itong EDSA Shrine ay nauna nang sinabi na kabilang dun sa no rally zone na gaya ng inilabas nilang kautusan sa Maynila naman yung bahagi ng Menjola. Magkagayunman, nakalusot itong grupo at ngayon ay unti-unti nag-iipon dito sa bahagi sa tapat mismo ng EDSA Shrine. Kung makikita mo sa aking likuran, napakarami na. Karamihan dito halos kabataan, galing sa mga eskwelahan, karamihan nakasuot ng kulay itim na damit na sagisag ng pagluluksa sa nangyayaring korupsyon. Di umano sa ating pamahalaan. Isang kanilang sigaw ang tapusin ang lahat ng may kinalaman sa korupsyon dito sa ating bansa. Yung grupo ay pinauusad papunta ron sa may bahagi ng harapan ng bago dumating ng Mega Mall, makalagpas lamang ang harapan ng Robinson's Galleria dahil meron pa silang inaasahang darating na mga contingent, 30,000 ang kanilang sinasabing inaasahang makikibahagi dito sa kanilang kilos protesta kasabay ng pagdiriwang na ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power 1. Willie, yung 30,000 sinasabing mga dadalo pa dyan, saan manggagaling yun ng mga lugar? Alam mo, nagkabiglaan mukhang nagkabiglaan dahil nung maipon dito mismo sa panulukan ng EDSA at ng Ortigas, mula sa iba't ibang sulok nitong EDSA na muset itong iba't ibang contingent. Merong nagmula doon galing sa parting norte, nung galing sa bahagi ng Santolan, meron namang dumaan sa may bahagi ng Green Hills, dito sa may bahagi ng Ortigas. Iba't iba ang ginawa nilang preposition para nang sa gayon ay bagamat lahat ng yon may mga checkpoint binabantayan ng PNP, pero sumatotal nakapasok pa rin sila dito sa mismong pusod ng EDSA Shrine at dito ngayon nagpo-programa sa harapan ng EDSA Shrine. Gaya ng inaasahan, yung mga karsada na papunta Lagusan, papasok dito sa EDSA Shrine ay hindi na po nadadaanan. Yung bahagi ng Ortigas Avenue, kanto ng EDSA hanggang doon sa may parte ng Meralco, hindi na to po pwedeng daanan dahil sarado na. Maging itong harapan ng Robinson's Galleria na kani-kanina nadadaanan pa yung mga papunta sa bahagi ng Cubao area, yung Santolan area, nadadaanan pa. Pero nung maipon ngayon, itong mga nagrarally dito sa harapan ng EDSA Shrine ay hinarang na mismo
doon sa may lugar kung saan merong U-turn, pabalik papunta doon sa Shaw Boulevard. Pero sa ginagawa ngayong assembly nitong mga nagrarally, lumagpas na ito doon sa may bahagi sa harapan mismo ng Robinson's Galleria, kaya wala ka nang pwedeng daanan. Kaya totally, yung bahagi ng yung mga dumadaan ng EDSA, pwedeng kumana na sila sa Shaw Boulevard o kaya ay kumana sila dyan sa may bahagi ng Pobeda, papasok dito sa Ortigas Center para sila ay makapunta sa kanilang mga destinasyon kung sila ay papunta ng Quezon City. Yung namang mga papunta ng bahagi nitong Maynila ay yung pinaka-access na lamang nila ay yung flyover at saka yung isang flyover naman na papasok pakaliwa doon sa Ortigas papunta sa bahagi ng Green Hills. Oo, sa Makatwid, Willie, ang sinasabi mo sa magkakaibang direksyon, no? Galing yung mga taong nandiyan ngayon at nabulaga ang ating mga kapulisan, pati na rin yung mga motorista. So anong reaksyon ng ating mga tauhan ng PNP dyan, Willie? Sa ngayon, hindi pa namin nakakausap itong si NCRPO Major General Anthony Abirin dahil kanina kausap namin siya. Ang unang banggit niya papayagan naman siguro nila kung sakasakali mang may pakikita na rally permit itong grupo nito dahil sa pagkakaintindi niya, 3 lamang grupo ang nabigyan ng rally permit. Ulitin ko, yung grupo ng Siklab, yung grupo ng Tindig Pilipinas at yung Trillion Peso March Movement. Yun lamang 3 ngayon ang inanunsyo ng PNP na nabigyan ng QCLGU ng rally to permit. Itong mga nagrarally ngayon sa likod ko na kinabibilangan ng bayan at iba mga militanteng grupo ay wala pang kasiguruhan kung sila ba ay nabigyan ng permit. Pero magkagayunman, ang ending, nandirito sila ngayon sa harapan ng EDSA Shrine at nakapagsasagawa ng kanilang mga programa, bahagi ng kanilang kilos protesta. Kanina ay mayroon bang girian at sinasabi mo na may iba bang nabigla, no, nakasama dyan dahil may mga grupong hindi nila inaasahang sumama sa kanilang hanay. Willie? Alam mo, nakakagulat dahil ang isa sa mga kapansin-pansin dito, doon sa mga nakaraang pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution, yung mga pare, yung mga madre ay nakikibahagi doon sa selebrasyon. Pero kanina, kung makikita mo doon sa mga bidyong ibinahagi natin dyan sa ating studio, makikita mo na yung ilan sa mga madre, mga pare ay hindi lang para maggunita nitong anibersaryo ng People Power, kundi para makibahagi sa mga nagsasagawa ng protesta sa kung anong kanilang mga disgusto sa ating pamahalaan. Yun ang isa sa naging kapuna-puna dito, Maan. Kaya dumagdag na parami yung mga bilang dahil ang inaasahan ng mga tauhan ng PNP maging ng LGU, MMDA, nasa 20,000 lamang ang kanilang pinayagan na maximum na makapagsagawa ng rally dito sa EDSA. Pero according to sa mga organizers nitong nasa likod ko, itong grupo ni Teddy Casino, sila Antonio Tino, sila Sara Ilago, inaasahan nila nasa 30,000 ang kanilang inimbita para maging bahagi nitong kanilang isasagawang mga programa at kilos protesta sa harap ng EDSA Shrine kaugnay sa pagdiriwang ng EDSA People Power 1. Alright, babalikan ka namin sa iba pang update. Maya-maya lang, maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Hindi mabubura sa kasaysayan ng bansa ang halaga at aral ng EDSA People Power Revolution. Ito'y ayon mismo sa Malacanang. Alamin natin yan mula sa report ni Christian Bascones. Christian. Maan, kinilala ng Malacanang ang kahalagahan ng EDSA People Power Revolution sa kasaysayan ng Pilipinas kahit hindi man ito inideklarang bilang isang regular holiday sa taong ito. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, mananatiling bahagi ng kasaysayan ng EDSA at hindi ito mabubura sa alaala ng bansa. Pinapaalala lang anya nito ang katapangan ng mga Pilipino at ang pagtanggap sa pangyayari. Sa ngayon, wala pa umanong inilabas na opisyal na mensahe ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng mapayapang pag-aalsa. Ginugunita tuwing February 25 ang 1986 EDSA People Power Revolution
na nagbunga ng pagbaba sa pwesto ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at nagluklog kay Corazon Cory Aquino bilang Pangulo na naging simbolo ng muling pagbabalik ng demokrasya sa bansa. Matatandaang noong 2023, inilipat ng Pangulo ang paggunita ng Special Non-Working Day mula Pebrero 25 patungong Pebrero 24, isang biyernes bilang bahagi ng polisiya ng pamahalaan sa holiday economics upang mapahabang weekend at mapalakas ang lokal na turismo at ekonomiya. Sa mga sumunod na taon, hindi na isinama ang February 25 sa listahan ng mga holiday, regular man o special, kaugnay ng pagunita ng EDSA anniversary. Nauna nang sinabi ni Castro na pag-aaralan ng Pangulo ang panukalang ideklara ang February 25 bawat taon bilang regular holiday, ngunit nilinaw niya na hindi pa umaabot sa tanggapan ng Pangulo ang nasabing panukala para sa formal na pagtalakay. Iyan muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. At yan ang mga balita nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa P2Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media account sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan mamayang 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.